Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Naghain na rin po ng kanyang Certificate of Candidacy si Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan sa Commission on Election Office of the Regional Election Director National Capital dyan po sa NCR, dyan sa San Juan. Si Yamsuan ay tatakbo bilang kinatawan ng Kongreso sa ikalawang distrito ng Parañaque. Alam nyo, suki natin to eh. At bilang isang independent candidate Ito upang talakayan. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon si Kong Brian Yamsuan. At magandang hapon po, Kong Brian. Welcome po tayo sa programang Target On Air. At kamusta po ang inyong pakiramdam? Formal na po kayo na ipasa na po yung inyong COC o yung Certificate of Candidacy ngayong araw, Congressman? Opo, maraming salamat, Ante, at maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. At ako'y natutuwa na sa wakas, tayo nakapag-file na kaninang umaga sa regional office ng COMELEC sa San Juan at tayo naghain na bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Parañaque. Apo, at Kong, si Carex po kausap nyo, At, Ay, Carex. Opo, Carex. Opo, Sorry, Carex. Minsan lagi po tayong wala pagka kayo nakakausap po ng partner. Oo. At Kong, ano po itong... I miss you, Carex. Kong, ano po itong Hope Health Opportunity Peace and Education para po sa mga taga Second District? Kayo nga magdetalye. Alam mo, napaka-importante ng ating programa kasi ang programa natin ay pagbabago at pag-asa. So yung pag-asa pag in-English mo yan ay hope, di ba? So ang ating mga programa rito ay yung H, kumbaga yung health. Importante yung kalusugan ng ating mga mamamayan, lalo na sa distrito natin. Medyo matagal na sila napabayaan in terms of yung delivery ng basic service natin, especially itong health sector natin. So tayo ay talagang tumakbo rito, talagang gusto natin paigtingin at pagandahin ang ating mga district hospitals na nandito. At upang malagakan natin ng mas maraming pondo upang mapansin tayo ng national government in terms dun sa mga services sa health natin, no? Importante sa mamamayan namin dito dahil marami talaga pa rin nang nakatira sa laylayan ng lipunan dito sa ikalawang distrito ng Parañaque. Kaya tayo, ngayon pa lang, hindi pa tayo nakaupo bilang kongresista ng ating distrito, pero bilang kinatawan ng Bicol Saro Party List, malaki na rin yung inaambag natin sa ospital. Katulong natin dyan sila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia at si Senator Jinggoy na talagang tumutulong sa akin upang makapagbagsak tayo ng mga sapat na pondo upang maisaayos natin yung ating district hospital. Yun naman is oportunidad. Yung oportunidad na ibinibigay natin sa ating mga kababayan by way of providing yung mga trabaho o jobs. Ang pangarap ko kasi, Carex, magkaroon ng trabaho ang bawat pamilya dito sa ating sa ating distrito. Importante. Kaya yung mga programa namin sa tupad, yung Nandole, na ibinabagsak natin dito sa ating mga kababayan ay talagang hinihintay nila at saka talagang nararamdaman na ngayon kasi talagang binubuhos din natin yung ating pondo rito. Kasi bukod dun sa mga tiga-distrito, alam mo, marami rin ditong Bicolano na kababayan natin, almost 40% ng makeup ng ating second district ay mga Bicolano din. And at the same time, yung atin naman yung peace and order, napakalaking issue kasi sa amin din yung peace and order. Siyempre yung problema sa droga, hindi pa rin nawawala. Yung problema natin sa mga pogos, lalo na dun sa iba nating mga areas dito na talagang binabantayan natin, tayo ay talagang nakikipag-dialogo sa ating mga homeowners din na nandito sa ating mga villages. At recently lang, nag-usap lang kami ni Arnel Gacuta ng Multinational at talagang maganda yung naging usapan namin. At sila naman talaga ay tutol din doon sa mga ganong klaseng aktibidades from within the community. At siyempre, ang ating yung pinaka-importante sa lahat, ang nagbibigay talaga ng lakas at nagbibigay ng oportunidad din sa ating mga kababayan ang edukasyon. Napakaganda po niyan.
Oo, yung edukasyon importante kasi marami pa rin kami talagang kakulangan dito sa eskwelahan. And in fact, next week ako'y may pagpulong sa ating Secretary of Education, Sani Angara, bilang kumbaga panimula doon sa ating mga hangarin dito sa ating distrito. Kung yung may tatanong kasi, hindi may tatanong Rex, ako ay dating staff ni Senator Ed Angara, ng kanyang ama. At ako'y talagang naging witness doon sa kanyang passion for education. At yan ang the great equalizer, Karex yung edukasyon, pag ikaw ay may tinapos, ikaw ay may pinag-aralan, ay hindi ka malulugi sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Apa, kumbaga hindi ka madidihado. At yan, yung nabanggit nyo po kanina, at kung di ako nagkakamali, kumbaga talagang tinutukan nyo, binantayan nyo yung problema dyan sa 2nd District, dyan sa Parañaque City. At nung mga nag-iikot kayo, kamusta po naging reaksyon ng damdamin po ng inyong mga kababayan na makakausap po kayo, Congressman? Alam mo kasi, Karex, 20 years na rin ako nakatira dito. So yung medyo namulat na rin tayo dun sa sitwasyon ng ating syudad, no? Especially dito sa ating distrito. At nung umikot ako ng umikot, especially nung naging congressman ako ng Bicol Saro Party List, siyempre naimbitahan din tayo sa mga okasyon dito sa ating lugar. At dun nagsimula yung mga hinaing ng ating mga kababayan na ako ay tumakbo bilang kinatawan ng 2nd distrito. Kasi nga, nakikita nila na sa akin, walang patid ang tulong na ginagawa natin sa kanila. Kahit tayo ay nakafocus sa ating mga kababayan sa Bicol region, ay tayo ay hindi nakakalimot sa pagtulong sa kanila. At nagugulat sila doon sa mga ibinababa nating ayuda. Yung mga libreng bigas, yung mga ayuda na nakukuha nila dito. Dati nakakuha sila 1K, 2K. Ngayon, ang binibigay kong ayuda sa ating mga kababayan, 5K bawat benepisyaryo. Apa. So talagang sinasagad ko po yung ating ayuda para sa ating mga kababayan dahil alam ko naman kung gaano kahirap din ang buhay, no? So kung matutulungan natin sila maibsan ng konti ang kanilang mga problema, napakalaking bagay noon para sa ating mga kababayan dito sa distrito. Kaya nung nakita nila yung serbisyong ibinababa natin dito sa ating lugar, ay sila na mismo naghikayat sa akin, Karex, na talagang pag-isipan na at talagang pagtuunan na ng pansin yung aking plano na tumakbo rito sa 2nd distrito. At syempre, tayo naman ay nakikinig sa ating mga mamamayan. At tayo hindi na nagdalawang isip. Kinausap ko na rin ang aking pamilya, kinonsulta ko rin yung aking mga malalapit na kaibigan at sinabi nila, yun na sigurong calling mo, Brian. So, tayo naghain na kanina, unang araw pa lang. Apa. Talagang desidido na tayo, kaya tayo ay hindi na nagdadalawang isip. Iba, maghihintay pa ng mga tapat na oras para makapag May plan A, plan B pa. Pag naghain to, may plan A, plan B. Hintayin muna kung sino yung mga kalaban bago mag-file. Tayo hindi. Desidido na tayo na baguhin ang sistema ng pagbibigay ng serbisyo rito sa 2nd distrito ng Parañaque. Yung 2nd District, ilang barangay na sasakupan nyo dyan, Kong? 8 barangay to, Karex. To yung nagko-comprise dito, yung pinakamalaking barangay is Barangay BF Homes. Susunod ang San Antonio. Tapos Barangay San Antonio, Barangay Moonwalk, Barangay Merville, Barangay San Valley, Barangay Martin de Porres, at ang isa pang barangay, Barangay San Valley po. Yun. Bali, ilang kayo maglalaban-laban dyan sa 2nd District? Bali, sa ngayon ako pa lang ang nagpa-file, pero ang nakikita namin is mukhang makakalaban ko yung incumbent congressman ngayon dito. So, nakikita namin parang one-on-one fight lang ko to eh. Maganda pa pagka one-on-one kayo. Isa sa nakikita kong problema dyan, yung flood control dyan sa Parañaque, Congressman. Opo. Yung isang barangay pa pala nakalimutan ko, yung Barangay Marcelo Green. Yan talaga isang malaking problema rito, Karex, no? Isang talagang tinitignan din namin yung talagang problema sa baha. In fact, ako'y nakipagkonsultasyon na rin sa ating mga experts sa flood. At may mga nakikita na kaming solusyon na pwede namin gawin once na ako na nandito sa distrito. Marami na kaming mga plano na gagawin upang maibsan natin yung mga problema ng ating mga kababayan dito, lalong-lalo na sa issue ng baha. Kasi naging floating restaurant po yung aming mga lugar dito pagdating ng baha. So talagang kailangan pagtingin mo yung, kailangan mag-hire ka rin ng experts, hindi yung basta pasok ka lang ng pasok ng mga programa. Kailangan mag-suggestion din tayo sa national government kung ano yung mga programang pwede nating ibagsak dito upang maibsan yung mga problema. At na-identify na naman namin kung ano yung mga root causes ng nangyayaring yan. Kaya tayo,
gagawa tayo ng paraan talaga upang makapagbagsak tayo ng mas malaking pondo rito sa ating distrito. At yan ang tatrabahuhin natin para nakafocus tayo dun sa bibigay ng tamang serbisyo, tamang proyekto, tamang programa para sa ating mga kababayan. Opo, at yan ang aantabayan ng inyong kababayan dyan sa 2nd District pag-upo nyo bilang congressman sa Parañaque. Kong, mensahe po sa ating mga televiewer na patuloy pong sumusuporta sa inyo. Ako yung una nagpapasalamat, Karek, sa pagkakataong ibinigay mo sa akin upang mailahad natin ang ating mga programa dito sa 2nd Distrito ng Parañaque at sila'y makakaasa na pag sila ay sumuporta sa akin at binigyan tayo ng mandato upang makapagsilbi sa ating mga kababayan, hindi natin sasayangin ang mandatong yun. Gagamitin natin to upang maipakita sa kanila ang tunay na serbisyong kanilang hinahangad ng matagal ng panahon dito sa ating distrito ng Parañaque. Apo, at kami mismo, kumbaga, tututukan po namin yung 2nd District dyan sa Parañaque. Kong, salamat po sa oras. Maraming salamat, Karex, at Diyos Mabalos at Marhaina Aldao sa Indogabos. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan po ang tinig, mga kaibigan, ni Congressman Brian Yamsuan. At naghain na po ng kanyang COC. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.